Siyempre hindi po. Bagay mahal na mahal ko po. Oh. Wait lang, relax ka lang. Po, the skin. Gusto na hong magsalita ng ating Kuya Dave at Marami po tayo nag-thumbs up. Unang-una is babati po ako sa inyo ng respectfully and good morning po mga katekrang, mga tito and tita. Siguro naman po natin siguro no, lahat po tayo no tito. Dumadaan sa mga pagsubok. Tatawa po tayo dito. Sino man po ano. Maswerte po ako kung hindi. Diba? Ganun na nga lang to. Kumbaga, nandito po ako sa inyong harapan, magsasalita. Gusto ko lang pong linawin ang mga kasalukuyang issue na kinakaharap po namin. Especially kami magtatay po. So ngayon po, siguro meron pong mga ilang mga tito at tita, lalo na po yung malalapit sa amin, na meron na pong mga ideya kung tungkol po sa kinakaharap po namin magtatay. Pero ito nga tito yung kinakalungkot namin to, or kinakalungkot pala natin, na hindi nila alam yung pinakabuong kwento or yung buong storya to. Kumbaga, bigla sila nagsasalita ng isang-sided lang to. Kumbaga, yung parang one side lang sila to. Kumbaga, ganun sila to eh. Kaya to, marami sigurong lumalabas na mga hindi magagandang balita. mga kwento. Mga kwento na to. Tapos yun to, siguro totoo to, na nagkakaroon kami ng pagsubok. Nagkakaroon po kami ng tampuan ng tatay to. Minsan nga to, binidisiplina po ako, kaya napapagalitan ko. Sabi nga sa Proverbs 22:6 na ituro sa bata ang dapat tama niyang lakaran upang sa kanya paglaki hindi niya to malilimutan. Kumbaga sabi sa akin lagi ng tito ko na maswerte na ako dahil isa po ako sa mga nadidisiplina na magulang, di ba? Kasi masarap pala sa puso. Sa una po is akala nyo is masakit. Pero pagka nakikita nyo kung ano yung totoong dahilan, or ako nga po kasi nakikita ko na kung ano po yung pagkakamali na gawa ko eh. Binubunga. Kaya mas nakikita ko po yung magandang binubunga sa akin ngayon. Mas unti-unti ko siya nababago, unti-unti ko nakikita, lalo na sa tulong ng tito ko. Especially sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa akin ng kalakasan, ang tito ko yung ginamit ng instrumento ng ating Panginoon. So again, gusto ko humingi sa inyo ng sorry. Kasi mag-iba po yung patawad, diba to? Mag-iba yung humihingi ng tawad. Kumbaga gusto ko isa respectfully po ako na humingi po sa inyo ng sorry sa lahat ng mga nagawa namin. Especially ako po. Kasi meron po akong mga desisyon na padalos-dalos to eh. Di ko alam kung saan ako pupunta eh. Di ko alam kung saan ba to patungo. Ikat eh. Di ba, seryoso po tayo mga tayo. Mga ganun po. So yan, mga tekram, nagpapasalamat po ako unang nasa Diyos dahil sa mga pagsubok na binibigay niya sa amin. Kumbaga, ang pagsubok po ng Diyos is ito po yung mga, para mas lumapit pa po tayo sa ating Diyos. Yung mga pagsubok na binibigay niya, na para mas malapit pa po ako sa Diyos. Kumbaga, mga short testimony lang po. Kasi dati po, lumalapit lang po ako sa Diyos kapag may problema ako. That's the reality, yun yung po yung totoo. Pero, sinasabi ko po sa inyo na nagbago na po ngayon, na kahit wala man pagsubok man po ako, wala akong pagsubok, tumalapit ako sa Diyos. Kumbaga sinasabi ko nga po sa inyo ngayong year ko na siguro 16, 17 years old na mas lumalim ako sa Diyos kumpara dati. Hindi pa ako totally malalim, pero nandun na ako sa the point na process. Sabi ko nga po nun, sinari ko po kahapon to, kasi wala po yung mag-speech to ng evening watch. Okay. So ako yung nagturo to. Sabi ko nun to, kumbaga kahit sinong tao, hindi pa totally malalim yan. Meron pa silang pag-aaralan. Pinagdadaanan. Sabi ko nga, ako nasa pangpang pa lang ako ng dagat to eh. Ganun pa lang ako kalalim to. Sa pananampalataya sa Diyos. Totally totoo po yun. Alin po ba yung pangpang, yung parang nasa mababaw ka pa lang, yung hanggang paa pa lang po yung lalim. Kumbaga, hanggang doon pa lang po ako. Hindi pa po ako yung totally malalim. Kaya nga ito po nagpa-praise and worship to, nakikita ko yung mga katatayang kananayan to. Na pag nagpa-praise or worship sila to, hindi sila nakahihiya. Na sumayaw. Kumbaga yun yung way natin eh, para maano na natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Tapos yun nga to, pinapray ko din kahapon to, yung mga problem. Hindi naman nawawala yun, araw-araw kong pinag-pray naman to. Kumbaga, nang natakot ako na kasi na-remind ako to sa tinuro ko. Ako po nagturo, pero na-remind pa po ako ng ang sabi sa verse John chapter 8, verses 24, hindi po ako nagkakamali, ang sabi doon isa, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Yes. Doon po ako natakot to. Natakot ako na sobra doon. Kumbaga habang inaaral ko po siya to,
abang sinasabi po ni Pastor Don Watch nun to, natakot ako. Yun, godly fear ang tawag doon. Natakot po ako Good doon. fear yun. Kasi, lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Di ba nga po sabi sa Old Covenant na para mabayaran yung kasalanan natin is kailangan natin mag-alay Tama. ng hayop na malinis, na walang Offering. sakit, Yeah. or lalo ng walang galis. Mm. Pero ngayon po yung New Testament ka, dumating na po ang ating Panginoong Kristo na Siya nag-alay ng kanyang buhay na di naman niya ginawang di po siya gumawa ng kasalanan, pero inalay niya po ang kanyang buhay. Wow. Kumbaga, yun nga, ito na rin may daw ka ako to. Kasi, tinuro ko siya to, kasi parang yun yung parang tinatakbo ng puso ko to. Mm. Di ba nga to, sinasabi ko lagi to, na hindi ako pwede magturo ng basta-basta. Mm. Hindi ako pwede magturo na hindi ko pa napagdadaanan. Tama. Kumbaga, yung time na yun, to, nakita ko yung... Kaya nga to, parang sa ngayong taon ko to, yun yung pinaka-ano ko to. Parang yung anong verse ko to, yung parang tumatak na verse ko. Sa John chapter 8 verse 24, hindi po nagkakamali na ang kamatayan, ay ang kasalanan is, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Baga doon ako natakot to na di natin alam. Bukas na pala, mamaya dumating ating Panginoong Kristo. Bukas pala o mamaya wala na tayo. Kumbaga hindi natin alam kung ano yung mangyayari to. Kaya, yun nga to, kumbaga, itong sinasabi ko is hindi lang po to sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Is kumbaga para sa ating lahat po to. Yes. Na this the reminders, alam po namin na, alam nyo na po kung ano po yung mga sinasabi ko. Na gusto ko lang din po sa inyo remind na mali pala. At pala ay naalam ko yung pinakabuong istorya bago ako magsalita. Kasi marami po kasi mga tito and tita na nag-aalala, lalo-lalo na po sa amin magtatay na napanood ko rin yung live ni tatay yung sa pagkalis ko. Kumbaga, sinasabi ko po sa inyo mga katekra, mga tito and tita na may mga disyo ng padalos-dalos. Hindi po mga, kahit kayo doon, meron naman kayo gano'n, di ba to? Mga disyo kayo. Pero, doon mo siya nakikita to na sa susunod hindi mo na pala gagawin. Kumbaga, mas makikita niyo po kung ano po yung tama na makikita niyo to. Kapag kasi mataas ang emosyon ng tao, Oh. dahil nalilito tayo sa mga bagay-bagay, nakakapag-isip tayo o nakakapagsalita tayo ng mga bagay na Hindi pa patapos. natin expect. Kumbaga, dahil driven tayo ng ating emosyon. At hindi yan naiiba sa kwento na halimbawa ng anumang relasyon, katulad ng mag-asawa, na nagkakaroon ng mainit na problema o diskusyon, na minsan ayaw naman nila talagang magkaroon ng umabot sa ganong eksena, pero dalahon ng kanila pong galit o yung kanila pong emosyon ay napakataas, is nakakapagbitaw ng mga bagay na kapag kumalma na is hindi naman talaga yun yung gusto, pero duration. Suportahan natin kung paano mag-ayos. Hindi ho suportahan para masira. Kasi anong klaseng puso ho yun? O anong klaseng damdamin na meron ho ang isang tao na ang gusto mo is masira ang kanilang relasyon? Hindi ba sabi ng Biblia, ang magnanakaw o ang kaaway ay narito para pumatay, mangwasak, manira, at pumatay. Yun ang gusto ng kaaway. Na may masira, na may mamatay, na may mawala. Yan po yung pinaka-core values ng kaaway na gusto niyang ipasa sa tao. Ano yung sinabi mo kagabi, kuya? Na yung parang nagmamatigas? Gusto ng damdamin to. Oo. Paano nga yun, kuya? Parang ano to, mas pinipili ko po kasi yung pugso ng damdamin ko. Kaya may mga times to na yung mga padalos-dalos na pag-iisip ko ano to. Na hindi ko na alam. Tapos to. Hindi pa po pala tapos. Go. Sorry. Dito, kumbaga ito isa. Ito pong sinasabi ko is dito dito sa dapagkat nagkasalita ako sa hirap is nagmamalaki ako. Kumbaga yun dito yung parang, kumbaga mayroon kasi mga ganong tao, diba ito? Kumbaga, yung ano mo naman, di porket ganito ka, parang ganito. Basta may mga ibang isip to. Ito lang po yung masasabi ko sa tita. Meron tayong dalawang verse na pinangahawakan ko ngayon. Unang-una, Proverbs 22:6, ay turo sa batang dapat namin lakaran upang sa kanya pilaki, hindi niya ito malilimutan.
Yun po yung verse na para sa mga magulang, mga tumatayong magulang sa mga anak. At ito naman po yung mga para sa mga anak. Ito po yung para sa mga anak, mga tito and tita, na sa Ephesians 6:1, na igalang mo ang iyong ama at ina, or igalang mo ang iyong magulang, dahil ito yung unang utos na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako, mga tito and tita? Ito yung pangako na kiginhawa at lalabig ang buhay mo dito sa lupa. Yes. Kumbaga sinasabi ko po sa inyo to, dahil hindi po sa iba malaki ako, ito yung sinasabi ko po sa inyo is para kahit anong sabihin nyo panira, naging sa akin ng aking tatay, sa malabo niyong magagawa. Yes. Kumbaga, basta malabo. Hindi niyo po kaya sirain ang samahan ng isang pamilya kung nakasentro ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi niyo kaya sirain ang pamilyang to dahil meron kaming pinanghawakan na salita ng Diyos. Again, maraming salamat po mga tito and tita, especially unang-una sa ating Diyos. Dahil sa mga ganitong sa mga ganitong pag-uusap, dahil this the chance. Kumbaga sabi nga to, kumbaga Malinaw. sabi ko nga to, pagka na-assign ako to, kunyari to, na-assign ako sa yun to, mag-word ako. Go lang ng go. Yes. That's your chance. Kailangan mo siyang kunin. Kumbaga, chance mo na yun, bakit mo papapakawalan, di ba? Siyempre, papasalamat din ako sa magulang ko na kahit anong pagsubok na kami napagdadanas, hindi kami iniiwan. Especially sa aking mentor na si Tito Jun. Thank you, Lord. Siya yung instrumento ng ating Panginoong Kristo na para ako yung unti-unti nagbabago dito. Kumbaga, di nyo ito po nakikita kung paano ako magbago. Dahil si Tito lang po lagi kong kasama. Dahil di nyo po alam, kumbaga ito, kumbaga di nyo napapansin na nagbabago na pala ako. Sabi ko nga po sa inyo, na alamin niyo po muna yung pinakabuong istorya bago po tayo magsalita or bago tayo gumawa ng kwento. Kumbaga yun, syempre nag-upsam din po ako sa mga tito and tita na patuloy na nagmamahal at sumusuporta po channel po natin. Kahit gaano man po tayo katagal ngayon, nandiyan pa rin po kayo para supportahan kami. Ngayon, maraming salamat mga tito and tita. God bless us all po. Thank you po. Thank you, Kuya. Palakpak. Ganyan na to eh. Ito. May tanong. Ay, si Tita Raquel Gavina. Thank you. Kung aalis ka o iiwan mo daw ang Manalaslas. Alam niyo naman po ano po yung sagot ko. Kung alam niyo kung iwan ko po ba mga family, siyempre hindi po. Kumbaga malayo po yung respeto ko, malayo po yung utang na loob ko sa mga family, especially sa nanay at tatay po. Kumbaga nga po, may mga desisyon talaga tayong padalos-dalos. Diba to? Sabi nga po sa inyo, ang pagdidisiplina ay masakit, walang dinidisiplina ng tumatawa, walang dinidisiplina ng kangiti. Yan po yung laging sinasabi sa akin ng tito. Kumbaga, nakikita ko naman na totoo. Kumbaga sabi ko po sa inyo, kung tunay kang anak ng Diyos, is kayo didisiplahin ng ating Diyos. Diba? Kahit masakit, kailangan mong tanggapin. Dati kapag pinapalo po ako, dati tumatawa pa ako. Kasi di ko pa alam yung tunay na reason, yung disiplina. Pagtapos sa po na tito dyan, tumatawa pa ako doon. Kasi di ko talaga alam. Pero ngayon nalalaman ko na at unti-unti ko na nalalaman kung ano ba yung talaga Purpose. yung word na disiplina. Kita nyo ka, Tekra. Thank you. Gusto lang ako dito to. Sabi ni Kuya Dave, gaano mo kamahal ang nanay tsaka tatay mo? Because again, sasabi ko po sa inyo na simulat sa pool. Kasi ito, wala talaga ako nalaki ang magulang. Lolo't lola po talaga ako nalaki. Kumbaga, kung tatanungin niyo po kung gaano ko po kamahal ng mga magulang ko, syempre mahal na mahal ko po. Dahil sila po yung tumayong magulang ko. Siguro sa kanila na po ako nagkaisip. Hindi rin totoo rin nagkaisip na simula bata hanggang paglalaki. Kumbaga, yung totoo yung pag-mature ng pag-iisip. Sa kanila na ako nagkaroon. Oh, sarap sa puso, Tekra. Coming from Kuya D. Tita Mar, paano gagabayan ng isang bulag ang kapwa niya bulag? Ang kapwa bulag. Saan ho sila pupunta? Maliligaw ho silang pareho. Kung yung gumagabay ay hindi niya alam kung ano yung makakabuti at hindi makakabuti sa kanyang ginagabayan, pareho silang maliligaw. Hindi ko po